Sampalataya po ako, Panginoon. Ito ang sagot ng lalaki alam ng pinagaling ni Jesus sa araw ng pamamahinga. So, ilang beses na po natin pinagnilayan na nakahalaga sa kultura at pananampalataya ng mga Hudyo yung araw ng pamamahinga, yung araw ng pagsamba, na bahagi na baka hindi masyadong naunawaan ng mga Pariseo. Bakit? Kasi nga ay si Jesus ay ilinurin nila hindi makatos ang kanyang pagmamagaling sa lalaking ito na bulag. Bahagi mo. At pag tingin na ang ginawa ni Jesus ay hindi mula sa Diyos, kundi maaaring sa ibang pinanggalingan. Pero sabi nila, hindi ito galing sa Diyos. Bakit? Kasi siya ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Bahagi yun. Sabi nga ko natin, napakahigpit ng mga Israelita tungkol sa araw ng pamamahinga. At hanggang ngayon, mahigpit yung mga yan kapag ang pinag-usapan ay araw ng pamamahinga. Naikwento ko na nga maaari dito natin yung mag-on and off lamang ng mga electrical gadget or appliances ay consider na trabaho. Kaya nga nabanggit ko sa inyo una na sa Israel ay ang ilaw, yung mga hotel sa Israel, yung ilaw, yung aircon ay computerized. Pwede mong iset na kapag dumating mula sa araw ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, iluon mo isa-set ang mga nabanggit na mga gadget para maging automated. Kasi nga, yung pagpindot lamang ay na siguro microphone. Pag pinindot mo ito mula sa off at saka on, yung ating ang microphone ay wala ng off at saka on. Lahat ay on na. Pero yun, kinukonsider nila na paglabag sa utos ng pamamahinga. Kaya yun din ang kanilang tingin kay Jesus. Lumalabag yan sa utos ng pamamahinga. Bakit? Hindi sapagkat siya nagpagaling. Ngunit yung pamamaraan ng kanyang pagpapagaling. Ano yung paraan ng pagpapagaling? Siya ay kumuha ng lupa, dinuruan, at kinakailangan mong ipagsama yung tubig at ang lupa, at anong ginawa ay ipinahid sa mata ng bulag. So, para sa kanila, gawa na yun. Yung mga pindot ko nga lamang ng electrical kasi may paggawa ay labag na sa kanilang batas. Kaya anong sabi ng mga Pariseo at mga Israel, hindi galing sa Diyos yan. Kasi kung yan ay galing sa Diyos, hindi niya gagawin yung
pagkapahid ng pagtura sa lupa at pagpapahid nito sa mata ng bulag. Kasi yun ay pagkapahayag ng pagkilos. Gaano man ito kalit, andoon yung elemento ng paggawa. Pero bahagi yun na hindi nila naunawaan na na kaya ako hindi ko gumagawa sa atin kasi sa Pilipinas. Hindi naman tayo stricto. Pwede tayong magtrabaho kahit araw ng linggo. No? So bahagi ko yun, hindi ganoon tayo stricto kapag araw ng pamamahinga natin. Sa atin kasi, ang araw ng pamamahinga natin ay linggo. Sa mga Hudyo, ang kanilang araw ng pamamahinga ay Sabado, mula Biyernes ng pagtakipsili hanggang sa araw ng Sabado. So kaya bahagi yun na makita ko natin. Pero din ako sa bayapin kapag araw ng pamamahinga. Well, ewan ko lang hanggang ngayon. Yung mga kapatid natin, ang mga Muslim, may lugar na may ipin sila. Kapag ikaw ay nakita wala sa mosque, hinahabutin ng mga mutawa. Ewan ko na lang ngayon kung ganun pa rin. Pero may bahagi na kasaysayan na pinahalagahan talaga yung araw ng pamamahinga. Pero bakit ipinahayag ni Jesus? Bakit pa rin siya nagpagaling sa araw ng pamamahinga? Sa ibang aspeto, binibigyan ng diin natin yung araw ng pamamahinga ay nakalaan sa dalawang pagkakataon. Saan? Una, sa Diyos. Para makasamba. Para makasamba. Bahagi yun. Pero hindi nila nakita natin na dito sa Ebanghelyo, yung pinagaling ni Jesus ay sumamba kay Jesus. Bahagi yun. Ano ba yung kahalagaan ng araw ng pamamahinga? Ay yung para sa pamilya. Kaya itinatalaga yung araw ng pamamahinga kasi kapag hindi araw ng pamamahinga, talagang trabaho, kayo sa pagkatrabaho yung ginagawa natin. So yung araw ng pamamahinga para sa kung bakit tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin. Kaya napakahalaga ko. Hindi lang mo yung wala kayong trabaho, pero dapat kailangan ninyo para sa pamilya, para sa pagsamba. Doon dapat nakatuto kung bakit hindi tayo nagtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Kung doon meron kang ano yun? Yung rest. Para magkaroon tayo ng lakas sa susunod na mga pagkilos. So, para sa Diyos, ganaan mo na muli maghanap buhay. Kasi bakit? Nakapagpahinga ka. Sabi nga, kahit na nga yung machine ay kinakailangan magpahinga. Kasi napupudpud din, nauubos, nawawala. Ay di ganun din yung tao.
recharging. Doon tayo nagre-recharge para magkaroon ng lakas na harapin ang mga susunod na mga araw. So bahagi ho, na huwag natin kalimutan, hindi lang ho yung ginawang batas. Dahil sa iyo ay batas. Yun ang ginawang batas para magkaroon tayo ng panahon sa Diyos. Kasi baka nakakalimutan na natin ang Diyos. Napakahalaga mo yung manalangin, lalo-lalo mo pagsisimba natin pag-araw ng linggo. Kasi isa rin mo yun sa utos ng Diyos. Yung ikatlong utos ng Diyos. Magsimba ka kung araw ng linggo at piyestang Panginoon. Baka nakakalimutan natin na yun ay kailangan din natin isa katuparan. Ay hindi mo magagawa yun kapag ikaw ay nagtatrabaho. Maliban na lamang kung ano na, kasi alam naman ninyo, pinapagawa natin yung second floor ng Paris Hall. Sabi sa akin kasi ay nakabili na ulit tayo ng mga materyales. Sabi sa akin, Father, ay bukas magtatrabaho yung mga magpipintura ng Intel Bar. Kasi ko'y, huwag na muna kayong magtrabaho. Pero kung gusto talaga magtrabaho, magsimba muna kayo. Magsimba muna kayo. Kasi hindi naman maganda na kayo ay nagkatrabaho sa simbahan, nakakalimutan niyo yung kahalagahan kung bakit ipinahayag natin na kapag araw ng linggo magpapahinga. Sabi naman ni Father, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kami ay mayroong trabaho. Kapag naman kami walang trabaho, nasa pamilya kami. Ngayon may mga kontrata, ay doon muna sa kontrata ay bahagi yun at yun ay hindi naman yung kung tawagin natin ay padalian. Hindi katulad na ngayon. Ngayon nga, yung gobyerno natin ginawa lamang 4 days work. Monday to Thursday. Hinawakan lang 5 oras para daw hindi masyado magastos gawa ng gera sa Iran. Pero bahagi yun, nasabi lang natin, baka nakakalimutan natin na yun yung dahilan kung bakit hindi tayo pinagtatrabaho. Hindi yung para lamang hindi tayo magtrabaho sa araw ng linggo. Pero hindi nga kayo nagtrabaho, hindi naman kayo sumamba sa Diyos, hindi rin kayo nagbibigay ng panahon sa pamilya niyo, ay useless. Useless din. Kinakailangan natin na isakatuparan natin yung mga bagay na yun. Kaya kinakailangan natin ng higit na pagtugon kapag pinag-usapan natin ang araw ng pamamahinga o yung araw na kung tawagin natin ng pagsamba at araw para sa pamilya. So, bahagi yun na kung saan yung pangitawag natin. Kaya, doon natin hanapin yung karunungan na nais ng pamating sa atin ng Diyos. Na sa lalong-lalo na sa mundong ginagalawa natin, bagaman maraming hamon na hinaharap tayo ngayong panahon na ito, baka nakakalimutan natin na mahalaga rin ang Diyos. Kasi yun, may mga taong trabaho ng trabaho, maraming ang pera, wala namang Diyos.
pati yung pamilya. Bakit? Kasi wala sa kanyang pamantayan ang tamang landas na pagkakilala sa Diyos. Napakahalaga ho na makita natin yung ating pakipag-ugnayan para sa Diyos. Bagaman marami tayong pangangailangan sa ibang aspeto ng ating buhay. Kinakailangan natin kumain, kinakailangan natin mag-aral, kinakailangan natin na isa katuparan ng mga gawain natin sa daigdig na ito. Kinakailangan natin magtrabaho. Pero bahagi yun, hindi dapat natin nakakalimutan yung ating pagkilala sa Diyos at yung ating pakipag-ugnayan sa pamilya. Yun po yung mahalagang aspeto kung bakit po tayo mayroong araw ng